Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Team Arnan Panaligan, ha? Mamaya na ho yan. Dito ho muna tayo mga kababayan. Ganito ho katindi ang estilo ng mga kontraktor ng flood control. Eto, panoorin ho natin. By the way, maraming salamat sa mga nagpapadala sa atin ng mga video na to, na kung saan sinasabi nila, PH, pakisama naman ito sa susunod mong video para makita ng ating mga kababayan. PH, pakita mo to sa iyong mga video para talagang kalampakin ng opisina nitong mga congressman na to na kongresista na, kontratista pa. Eto mga kababayan. Pero yung mga yan, wala nang hiya yung mga yan. Hindi mo naman madadaan sa mga video yan. Anak ng toka, pinapalamon nga nila sa mga pamilya nila. Galing sa nakaw, tapos dito lang sa... Ganito kasimple yan mga kababayan. Nagtatravel, bumibili ng mga luxury item, bumibili ng mga mansyon, bumibili ng kung ano-ano sa buhay nila. Hindi ho nila naiisip yung mga nagugutom, nahihirapan, nababaha dahil dyan sa kabalbalan nila na yan. Tapos itong video na, walang konsyensya yan. Kumbaga public awareness ito. Kung sakaling meron kayong makita na gumagawa ng flood control, i-video nyo, i-document nyo mga kababayan para doon pa lang sa disentimano makita natin, maipadala sa media yan, social media, sa mga kinauukulan, masawata na yung mga magnanakaw na yan, na kontraktor na yan. Ito, panoorin nun natin ito mga kababayan. Grabe naman yan! Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Tapos nagtataka sila kung bakit wala pang bagyo, gumuguho na. Oh. Walang bakal, walang kaabog-abog, buhos lang ka, anak ng toka. Ano nangyayari sa Pilipinas? Yan o, alam nyo ang tawag dyan? Build Better More. Palakpakan ho natin ang Build Better More ni Marcos Jr. Nako, itong mga ebidensya na to, darami pa ho to sa mga susunod. Tignan nyo naman yan. Ano ba yan? Ito kwa. Yan ang flood control natin. Ano na Petrang Garapata? Kawawa mga Pilipino. Hindi naman pwede, kasi ano ho yan, pwedeng magpalusot. Sabihin nila, ano yan yung tipong sobrang halo yan sa site, tinatapon na lang walang mapaglalagyan. Hindi! Mga brad, meron nagtatrabaho, meron kumakamada sa simento. Hindi pwedeng sabihin na, kasi meron ganun para hindi manigas dyan sa mixer, kailangan itapon yan, i-dispose yan, di ba? Maninigas yan Pag nanigas yan sa loob ng mixer, malaking problema yan. Gagawan pa ng butas, sisilin pa yan, di ba? Kaya yung iba, yung mga sobrang halo, talagang dinadump na lang kung saan, kung merong manghingi o kung merong ibang paggagamitan, doon ibubuhos yan. Pero dito sa isa na to, baka gamiting palusot sa atin, baka idinump lang yung ano na yan, yung halo na yan, para hindi manigas dyan sa dyan sa mixer. Eto mga kababayan, sinasalansan nila, Stone masonry. Yung mga masonry daw, mga mason daw yung mga, daming mason yan. Anak to ko. Anong nangyari sa Build Better More natin? Ayan pa. Kulang pa siguro yung halo. Para mas matibay, mas marami daw na to. Nako. Attention, Senator Rodante Marcoleta. Ito na yung mga ebidensya, naglalabasan na. Anak ng Petrang Garapata, anong nangyari dito? Problema to.
Nakita niyo ho ba yun mga kababayan? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Talaga namang ang kabalbalan nitong mga kontratistang kongresista o kung wala mga, hindi maaari ho kasi mga kababayan, hindi maglalakas ng loob itong mga kontraktor na to kasi ganito ho yan mga kababayan. Kaya hindi nagsasalita yung mga congressman. Alam na nila na hindi na magagawa ng matino yung flood control na yan. Kaya kung sakaling madaanan niya ni congressman, nakita niya, anak ng toko, at parang pulbos yung simento. Alam niya sa sarili niya kung bakit nagkaganon yung proyekto na yon. At alam niya na hindi siya pwedeng magsalita kaugnay doon sa partikular na proyekto na yon dahil alam niya meron na siyang SOP doon sa project na yon. Nakuha niyo ba mga kababayan? Wag ho kayong magtaka kung bakit. Bakit hindi nagagalit itong si congressman? Distrito niya yan. Nagkanda hendot-hendot yung flood control na yan, di ba? O ba't di siya nagsasalita? Kasi wala ho siyang karapatang magsalita. Una sa lahat, baka siya ang pinakamerong malaking porsyento dyan sa partikular na proyekto na yan. Di ba? O kahit na anong pang mangyari dyan, dadaanan lang yan ni Kong. Dadaanan lang na parang walang nangyari. Bakit? Dahil sa susunod na termino niya, kung sakaling gumuho yan, meron na naman siyang ipapagawa at meron na naman siyang SOP. At least, alam nyo na ho ngayon mga kababayan, malinaw na sa ating sa sambayan ng Pilipino, ang dahilan kung bakit hindi sila nagrereklamo, kung kahit na yung mga distrito nila lubog-lubog na, dahil meron ho silang SOP. Nakuha na nila yung para sa kanila. Anak ng tokwa, naglabi ka, nagsalita ka, tumayo ka, nakipag-usap ka kay speaker, nakipag-usap ka kung kani-kanino sa APRO. Kinausap mo, bro, kawawa naman mga distrito ko, lagi kami nalulubog, paano ba yan? Hindi nyo ba kami bibigyan ng pondo para sa flood control? O ngayon, binigyan, lumubog pa din. Halimbawa, ako congressman, nang hingi ako ng pondo tapos lumubog pa rin. Nakita ko yung mga flood control parang pulbos na dudurog. Magwawala ako mga kababayan. Magwawala ako, sigurado. Guguluhin ko yung House of Representatives. Anak ng toko, yung pondong ibinigay nyo sa distrito ko, yung DPWH at contractor, nagsabwatan, ninakaw nila. Ganon ang gagawin ko. Anong parliamentary courtesy? Yan, dyan tayo nadidali, dyan sa visit na parliamentary courtesy na yan. Di ba yung proper decorum, puro naman magnanakaw. Anak ng toko, proper decorum, magnanakaw kayo dyan? Diyan tayo nadadali, sa totoo lang ho mga kababayan. Ang gagaling nila, puro formal. Mr. Chair, Madam Chair. Di ba, Your Honor. Anak ng... Puro magnanakaw naman. Diyan tayo nadadali, diyan sa buwisit na parliamentary courtesy, diyan sa buwisit na decorum, proper decorum. Pagka patay na yung ilaw dyan sa House of Representatives, pinag-uusapan nila kung paano nanakawin ng pera na sambayan na. Yun ang nakakagalit di ba? Yun kasi tayo wala naman tayong ibang bansang pupuntahan. Bakit natin sinasabi to? Bakit tayo tumatayo dito? Dahil ito lang ang meron tayo. Hindi ho tayo kagaya ng mga yan. Merong passport sa Malta. Yung mga anak nila, merong passport sa Amerika. Kahit naiwan nila Pilipinas, yung susunod na saling lahi nila, sa sobrang dami ng ninakaw nila, kahit di na sila umuwi dito, walang mangyari. Okay lang sila. Tayo, anong meron tayo? Ito lang ho meron tayo mga kababayan. Ako po, gumana na naman ang makina ni PH Update. Eto, rekta ho tayo dito. Yung mga nakakamiss dito sa pagmumukha pa lang, kagigil na no? Eto, pakinggan natin. Pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion? Brad, ayan ang sinasabi ko. Di ba? Parang kailan lang. Para kang siga dyan sa Committee on APRO. Parang kailan lang. Lahat binabangga mo, ba't ngayon di ka na makita? Di ba? Pati si Vice President ay inaaway mo. Ngayon naman, ikaw ay hindi nagpapa-interview. Tatanda. Dali na. Nagpang-talk daw sa mahihirap tulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos agad. Anong tinalo pa si Napoles? Brad, ang SunWest dito, isa sa pinakamalaking kontraktor ng flood control. Hindi 150 million ng pinag-uusapan natin dito. Nanginginig na bilyon mga kababayan.
nanginginig na bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Ha, yung mga flood control na falsifikado. At isa ka sa mga di umanong founder ng SunWest Inc. na yan. Di ba? Yan ang mga honorable. Di ba? Kagigil kayo. Anak ng toko, pati yung nasa gilid mo na, nakakagigil din. Mga honorable mga proper. Madam Chair, Mr. Chair, I just want to remind our colleague here, let's observe proper decorum. Kabalbalan! Proper decorum, pagkatalikod, mga magnanakaw. Hindi ko sinasabing yan si Saldico. Hindi ko yan sinasabi yan si yan si Soto. Kung sinasabi natin dito, maraming magnanakaw sa House of Representatives. Sorry, ganyan talaga buhay, di ba? Observe lang kayo ng proper decorum dyan, mga walang niya kayo. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Yan. A few moments later. Diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion. Napanood na ho natin yan na kung saan itong si Terry Redon, ang pinakamalupit niyang banat, nag-divest na naman itong si Saldico. Tuloy natin dito. Sasabihin ni VP Sara, ang budget. Ituloy, game. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nako po! Yan ang katotohanan. Kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Saldico! Vampire ka daw! Langya ka, Brad. Akala ko, angas mo, akala mo, siga. Pinagkakasuhan mo yung mga vlogger. Si Banat Bay, kinasuhan mo. Pinagkakasuhan mo yung kung sino-sino na lang, yung mga... Noong panahon na siga-sigaan pa siya. Pero ngayon, para siyang maamong tupa na hindi mahagilap kung saan. Buti pa yung si Rog, nakita ko kanina dyan sa plenaryo. Diba? Itong si Mr. Proper Decorum. Proper Decorum pala pagka wala nang video yung nagre-record, doon nila pag-uusapan yung mga mangyayaring nakawan. Diba? Nakaka... Ito, dito tayo kay Dito tayo kay Congressman Kung ako, huwag mo akong gagalitin ha. Di kita nalala pero ayusin mo yung mga magiging sagot mo dito. Magko-question and answer portion tayo. Okay? Pagka hindi ka nakasagot ng matino, may strike 1 ka kay PH update. Pagka mali pa rin yung sagot mo, strike 2. Pagka wala na talaga, ipapakontempt kita. Ito game. Umpisa na ho natin Ito game. Kong. Yes. Hindi questionable ang flood control project sa aming probinsya kasi binabaha ang Oriental Mindoro. Yan. Kasama ang Oriental Mindoro doon sa 10 probinsya na binanggit ng presidente na flood prone. Pero hindi kasama doon sa probinsya na top yung pinakamaraming flood control projects. Hindi kami kasama ron, di ba? Justifiable yan. Kung kayo may mga konsulta taga Mindoro, masasabi na kayo. Okay. Strike 1 ka na. Ngayong mga panahon na to, hindi natin pinag-uusapan dito kung marami o konti yung flood control sa distrito mo. Ang pinag-uusapan natin dito, gaano nga ba ka-epektibo yung mga linabi mong flood control dyan sa distrito mo, okay? Hindi natin pinag-uusapan dito top 15, top 100, top 10,000. Wala tayong pakialam dyan sa top na yan. Kung ikaw ay congressman at naglabi ka ng flood control project at yaan ay naging falsipikado at hindi ka nagsasalita, hindi ka namin narinig na, Mr. President, meron kami problema sa distrito ko. Naglabas tayo ng pondo tapos sinuko tayo ng mga kontraktor at mga DPWH officer. Pag di ka nagganon, Brad, meron tayong problema. Huwag ka nang wala ng justification yung kabalbalan na yan. Tigilan mo yan. Kailangan yung flood control project. So, hindi po questionable yung naglagay ng pondo sa flood control kasi kailangan namin yan. Ang question... Brad, hindi kini-question yun. Lahat meron pondo ng flood control. Okay? Huwag mo kami pinapaikot-ikot dito. Baka magalit mo ako dito. I-mute kita. Langya ka. Questionable yung implementation ng DPWH kasi may nasira. Yun ang dapat na ayusin.
at hindi rin kayo connected in any way dun po sa kontratista. Yung mga kontratista ay wala isang taga Mindoro doon. Mga kababayan, hindi kailangan maging taga Mindoro ng kontratista, okay? Ang tanong dito, kung falsifikado yung mga flood control, ba't di ka nagsasalita? Bakit kailangan pa yung nasa taas, sa norte, yang si Magalong na magwalaing? Di ba? Yung talagang bumalagbag sa social media para lang mapag-usapan itong mga flood control na to. Bakit? Di ba? O, yun ang tanong. Yun ang sagutin mo. Wala tayong kilala ron at wala tayong nakausap ng mga kontraktor na ganyan. Wala tayong connection doon. Hindi natin nakakausap ang mga kontraktor na yon. At kung meron akong reklamo sa proyekto, ay sa DPWH ko pinapadala katulad ng sulat na ito kasi sila ang implementing agency. Ever since, I never deal with contractors. Yun. Sabi Gusto ko niyo yan. po na feel unfair. Hindi nila kailangan makipag-deal sa... Brad, ano yan? Kakabuisit ka naman. Hindi nyo nga kailangan makipag-deal. Merong mga secret word na ginagamit na yung mga contractor at mga congressman para makuha yung SOP. At yung kung tawagin nila, kickback. Sarap mo... Sarap... Diba? Diba? Hindi na... Ang tawag doon, Brad, kickback. Ganito galawan dyan, oh. Pakisabi kay Kong, tinapon na namin sa basura yung basura niya. Saan bandang basura niyan? Basta nandun sa nakabox. Yung taas doon, puro diaper ang laman, pero sa loob, flood control yun. Diba? Ganon lang naman o kasimplihan mga kababayan. Ganon. O kaya wag mo kami bulahin dito, Kong, ha? Kanina na nakaladkad po kayo. Do you think sana man lang nag-reach out po muna yung opisina ni Senator Lacson? Well, siguro naman, ako naman Senator Lacson, siguro papariwanag ko lang sa kanya kung makakakuha tayo ng appointment sa kanya para ito i-explain. O yan, dyan tayo madadali, dyan sa mga explain na yan. Sa porsinto ka magpaliwanag din. Doon ka magpaliwanag. Wag dito kay PH Update. Hindi kita papakinggan dito. Anak ng to, wala kang kwenta. Nangingi ka ng pondo, falsifikado flood control, di ka man lamang nagsalita. O dito na ho tayo sa Senado. Logic naman eh. Naglabi ka. Natural. Makikipag-agawan ka dyan. Pondo yan eh. Meron tayong fixed fund para dito sa particular na taon na to. Ngayon, yung mga congressman na yan, parang mga buhaya. Di ba pagka hinagisa mo ng patay na hayop yung mga buhaya, nag-aagawan sila. Ganyan yung mga buhaya dyan sa House of Representatives. Pag naaamoy na nila, malapit na yung budget season, yung pang-amoy niyan mabibilis at makikipag-agawan yan sa kanilang mga distrito. Ngayon, nanghingi ka, nabigyan ka, tapos falsifikado project, tapos sasabihin mo, di ka konektado. Ano ka ng tokwa? Kung anak kita, iuumpog kita. Kaso di naman kita anak kaya hindi tayo pupupog. Hello? Thank you, Mr. President. Aside from congratulating and commending Senator Ping Lacson, I was discussing this with him earlier. We indeed commend him because he's under the weather. He's not actually well, but he came over to deliver his privilege speech, although his doctors told him to rest and not to go to work today, but still he did. No, you see the importance of what he has to deliver. So I know for a fact that Senator Lacson has never been known to evade any interpellations, but because of health reasons, I would like to move that all the interpellations forthcoming on this privilege speech be done in our next regular session, Mr. President. Okay. Kaya pala maraming naghahanap at walang nangyaring tanungan. Ayun nga pala mga kababayan, kakagaling lang pala sa sakit itong si Lacson, no? Kaya sa Martes na yung tanungan. Pagka talaga Martes, merong yung Lunes hindi, Martes ang bakbakan. Sana schedule na ulit dahil yung mga kaganapan dyan sa Senado, painit ng painit dyan sa House of Representatives. Kung anong sigla ng House of Representatives nung magdaang taon, ngayon, ganun naman ho, tamlay nila. Kung ano sigla ng mga maaangas nung nagdaang taon, nakakala mo mga santo, pagdating sa confidential fund ni Baby Sara, at least si BP sumasagot nun. Nasa na ngayon yung mga maiingay? Hoy, sagutin nyo na yung mga media. Tagal na kayong iniintay, oh.
Zaldico, maya na yung mga ano mo. Nagsawa na yung staff mo sa sagot sa tawag ng mga mainstream media. Diba? News 5, GMA, ABS, napagod na sa kakapindot sa opisina mo. Ba't di ka pasinayaan mo naman ng interview? Para makita namin yung angas mo, yung yabang mo nung nagdaang taon. Diba? Yung tipong lahat. Hindi. Duterte, tadak Duterte. Banatan ko yan. Nasaan na? Nasaan na? Ilabas niyo si Zaldico. Ayan makabagong na police yan. Kasi pagka ilinabas yan, alam nyo na kung sino susunod na target. Hindi na sila natuto. Ngayon naman gustong trabahuin si Pastor Kibuloy. Hindi na sila natuto. Lahat ng ginagawa nyo na yan, natatatak sa utak ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi porket, tinatrabaho nyo si Pastor Kibuloy ngayon, tapos na, ganon-ganon na lang ang lagay. Tingnan natin. Yeah. Yes, Mr. President. What does the majority leader say? We are in full understanding, Mr. President, of our good colleague who is more than willing to entertain questions, Mr. President. We all know that. And he's more than willing to entertain questions, Mr. President, by Tuesday, Mr. President, when we resume session. Mr. President, there are a number of senators who would like to make a short manifestation. May I move that we recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, Mr. President. The gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una po sa lahat, nais kong magpasalamat kay Senator Lacson sa kanyang presentation at alam ho natin na napakahalaga ng issue na ito na malaman ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control at nakikita naman po natin na bilyong-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. So Mr. President, upon the suggestion of the Minority Floor Leader, I will hold off my interpellations for the next session and instead just manifest my support and congratulations to the good gentleman from Cavite. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Aquino. Thank you, Mr. President. Next to make a short manifestation is the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Erwin Tulfo, the gentleman from Palawan, is recognized. Mr. President, this representation fully supports Senator Ping Lacson's call to demand full accountability for the disturbing anomalies in our flood control projects. Kahapon lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Marcoleta na siwalat ang sandamakmak na ghost flood control projects. Kawalan ng master plan at pagpabor sa ilang mga probinsya, gayong hindi naman po kasama sa listahan ng mga flood-prone areas. Nakakapanlumo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito, ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Sa DPWH... Brad, kung ano ka na lang kaya, mag-privilege speech ka na lang kaya. Ano ba ito yung binabasa ka? Ngayong mga panahon na to, dahil ang atensyon ng buong Pilipinas ay nasa Senado, lahat gusto maging bida. Walang gusto maging kontrabida. Anak lang to ka. Nagkakaisa. Yung mga gusto maging presidente, kagaya ni Risa, talaga namang sinusulit ang bawat sandali na ang mata ng media ay nakatuon sa kanila. Kasi sa House, mga walang kwenta yun nandun Hindi, meron namang iilan. Isama natin si Richard Gomez, baka sabihin, linalahat na naman Sama natin, iyakin yun Nandiyan naman yung si Congressman Unga, BH, Duterte Black, di ba? Nandiyan yung party list nitong si Congressman Rowena Gonzon. Maraming matitino dyan, BH, di ba? Lahat doon, mga walang kwenta na. Pa lamang po ay meron na tayong inilaang halos 996.5 billion pesos o halos 1 trilyon, Mr. President. Ito ay mula sa GAA sa ilalim ng Flood Management Program. Hindi pa po kasama rito ang budget na inilaan sa DNR, MMDA at iba pang mga ahensya para rin sa pagkontrol ng baha. Uulitin ko po, this is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31
which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan. And Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods. Yan na naman eh. Yan na naman. Diyan kami nadadali. Diyan siya yung American accent. Tigilan mo nga yan! Shit ka. Yung, kaya ka pinagkakamalang Amerikano eh. Accent ka ng accent eh. But rises above it. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. President, next to make a short manifestation is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros. Ayoko yan. So tayo, punta tayo kay Senator Rodante. Gang, interview ni Sen Dante. Oy, congratulations kay Sen Dante ha. Ano siya dito sa GMA ho ito. Palakpakan natin ang GMA. Di ho sila nagbibingi-bingihan. Ika nga, wala na silang choice, ika nga. Tuloy. Tanghali, Rafi. Opo, ano po assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite? Dito sa may anomalya sa flood control projects. Sen Dante ho yan, Sen Dante. Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon, kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Yeah. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DNR. Mm-hmm. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay... Senador, sa palagay niyo po... Sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan, puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang... Kumbaga, yung mga kababayan natin, naging manhid na eh. Di ba? Ito maghihiring na naman itong mga ano na to. Di ba? Yun lang papasok sa utak ng mga kababayan. Maghihiring na naman itong mga... Ito, puro na lang hearing, wala naman nangyayari, di ba? May papakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may opisina pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, bakit naman taon-taon
ay palagi na lang tayong binabahas. Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, ano? Pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata, of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit, pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Pagka naririnig ko natin yung batas, najujulugan tayo eh. Nakatawa, batas na lang. Kahit ano gawin mo natin batas dito, nasa DNA ng sistema natin ang nakawan. Yung sistema natin, kahit anong ipatong na unless na lang bitay, di ba? Pagka ginawa ang bitay yan, magtitino yan. Maliban sa bitay, walang legislation na makakapag-resolve ng ating problema sa korupsyon. Yun ang katotohanan yan. Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya, nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang full of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis ng kanilang construction company. Doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod mong congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila'y panagutin. Okay. Well, sige, abangan.